Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Medyo late po ang ating daily words of encouragement ngayon, pero ituloy-tuloy po natin at pwede po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. At andito pa rin po kami sa Batak City ngayon at naki-prayer meeting po kami kanina dito sa church at kauwi-uwi lang po namin ho. At kaya patuloy na let's encourage one another through the word of God, sapagkat alam ko po na maraming discouragement ang binibigay po ng sanlibutan ito, kaya't kinakailangan po natin ng salita ng Diyos upang tayo po ay mapatibay sa ating pananampalataya at mapalapit lalo tayo sa Diyos. Sapagkat ang dyablo ay talagang gagawin niya ang lahat para maalis po tayo sa kalooban ng Diyos. But thank God, dahil may salita ng Diyos po tayo, may Holy Spirit po tayo na pwedeng maggabay sa atin patungo sa ating Panginoon. At tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Pagpalain niyo pong aming pag-aaralan na inyong salita, naway makapulot kami ng words of encouragement at prinsipyo na pwede naming i-apply sa aming buhay. Kayo pong maitas, maluwalhati in Jesus' name. Amen. Basahin po dito sa Hebrews chapter 13, verse 5. Sabi po ng Bible, "Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee." Yan po ang pag-aaralan po natin. Yung pangako ng Diyos na I will never leave thee, nor forsake thee. So, ito po ay pangako ng Panginoon sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya, na hindi niya po tayo iiwan at papabayaan or iiwan. Hindi po tayo iiwan ng Diyos at papabayaan sa araw-araw. Kaya salamat sa Panginoon sa yung kasama natin. That's why we can encourage ourselves every day. Ano mang pagsubok ang dumating, ano mang hirap ang dumating, ano man ang discouragement ang dumating, lagi nating tatandaan na kasama po natin ang Panginoon. And hindi niya po tayo iwan, sabi dito, I will never leave thee nor forsake thee. Kaya iwan man tayo ng sino man, pero basta wag lang tayong iiwan ng Diyos, we can still live accordingly. We can still live na masaya, pwede pa rin tayo mamuhay na maayos, panatag, peaceful, dahil kasama po natin ang Panginoon. At napakagandang pangako po ito. In fact, sabi din ng Bible doon sa Matthew 28 verse 19 to 20, Lo, sabi ng Bible, I will be with you always, even unto the end of the world. So, kasama po natin ang Panginoon, even unto the end of the world, sabi ng Biblia. Same din po sa talatang ito, sabi ng Biblia, I will never leave thee, nor forsake thee. Maaring iwan ka nang nagsusupport sa'yo, pero hindi ka iwan ng Diyos. Maaring iwan ka ng taong pinagkakatiwalaan mo, pero hindi ka iiwan ng Diyos. Maring iwan ka ng iyong kaibigan, best friend, pero hindi ka iiwan ng Diyos. So maring iwan ka ng mga sinuman, pero hindi tayo iwan ng Panginoon. Totoo ang pangako niya na sabi ng Bible, I will never leave thee, nor forsake thee. Kaya live with that. Mamuhay tayo, dala-dala ang pangakong ito, ng presensya ng Panginoon ay nasa atin araw-araw at pwede tayong makapamuhay ng maayos, matiwasay dahil nandiyan po ang Panginoon. Pag kailangan mo siya, pwede mo siyang tawagan. Pag kailangan mo siya ng tulong, ay tutulungan ka. Bakit? Kasama mo nandiyan lang sa'yo. Kumbaga sa isang magulang, yung anak niya, kasama niya araw-araw yung magulang niya, pwede niyang sabihin na tulungan niyo po ako, nanay, tatay. So at yung panggulang niya ay nandyan lagi para sa kanya. Ganon din po sa anumang pangangailangan natin, sa trabaho, sa pag-aaral, sa ating business, or saan man yan na pangangailangan, ay kailangan mo ang Diyos, tandaan mo. Andyan yung presensya niya at pwede tayong tulungan sa araw-araw po nating pamumuhay. Thank God, because this promise is for us at kasama po natin ang Panginoon. Yan din po yung essence na sinasabi ng Biblia na
Emmanuel ho. So Jesus is called Emmanuel. Ano yung ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. So hindi po God is with us, kundi God with us. May kaibahan po kasi yun eh. Yung God is with us, tsaka yung God with us. Pag God is with us, pwede mong kasama ngayon, pwedeng hindi bukas or sa mga susunod na araw. Pero yung sabi ng Biblia na God with us, sigurado po yan. Kasi kasama mo ang Diyos, saan ka mang magpunta, saan ka man naroroon, at ano man ang ginagawa mo, kasama mo ang Diyos. Kaya anytime na gusto mong magpatulong sa Kanya, ang Diyos po ay handa pong tumulong araw-araw po sa atin. Okay? So yan po ang ating daily words of encouragement. Tayo po ay manalangin po at hingin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming binasa. Tunay nga po na hindi nyo po kami iiwan at pababayaan. Every time we need you, ay nandyan po kayo sa amin na handang tumulong at gumabay sa lahat ng aming pong mga decision making at lahat po ng aming gagawin. O Diyos, kayo po ang aming pinapanampalatayanan at hinahayaan, Panginoon, na mag-guide sa aming buhay tungo sa inyong kalooban. Because when we live according to your word, according to your will, ay napakagandang klaseng buhay po sa mundong ibabaw na ito. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatili po sa inyo, Panginoon, at huwag hayaan ang diablo, ang sanlibutan, ang impluwensya ng sanlibutan na siyang redirect po sa amin, Panginoon, away from your will. Kaya, Panginoon, kayo pong mag-bless sa bawat nakikinig sa kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.